Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, tinigid sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion ni Pastor Russell Ocampo. Ngayon, patuloy po natin aralin yung buhay ni Habakuk, and ang topic natin is about worshiping God in difficult times. Sa scripture naman po ito po matatagpuan sa Habakuk chapter 3. Ito po itong call sa panalangin ni Habakuk. Sabi dito, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ng mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon, maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman, ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng paran. Sa ating unang katuruan, joy is rooted in God, not in earthly blessings. So, maaring mawala yung ating kayamanan, yung mga kalusugan o yung mga bagay na nagpapasaya sa ating ngayon. Pero yung ligayang nakatali sa ating Panginoon ay hindi kayang agawin ng kahit anong pagsubok. Hindi ito nakadepende sa kung gaano karami or kung gaano karami kung yung bagay na meron tayo, kundi sa kung sino ang meron tayo, kundi yung ating Panginoon. Pangalawa natin, the Lord is the strength of His people. Kapag pakiramdam mo ay pagod ka na, wala ng pag-asa o hindi na kaya, siya yung magiging sandalan natin. Hindi niya tayo iwan na nag-iisa sa ating mga pakikipaglaban. Siya yung pinagmumulan ng katatagan na hingit pa sa sarili nating kakayahan. Pangatlo, worship is a proper response to hardship. So kahit hindi pa nasasagot yung ating mga dalangin, kahit mabigat yung ating mga pasanin, yung pagkilala sa kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon ay nagpapatibay sa ating mga puso. Hindi ito pagtanggi sa hirap na nararamdaman natin, kundi pagtitiwala na mas dakila yung ating Panginoon kaysa sa anumang problema. Sa ating application naman, number 1, rejoice in the Lord always. So wag nating hintayin maging maayos muna yung lahat bago tayo magpasalamat at magalak. Kahit sa gitna ng bagyo, hawakan natin yung katotohanan na kasama natin yung ating Panginoon at yun yung sapat na dahilan para tayo ay magalak. Pangalawa, find your strength in God's character. So kapag tayo ay nanghihina, balikan natin yung kanyang mga katangian na siya yung tapat, makapangyarihan, mapagmahal at hindi nagbabago. And once na alam mo na kung sino siya, ay siya yung magiging pundasyon natin para hindi matibag yung ating hindi matibag ng anumang pangamba. Pangatlo natin, worship God even while you wait. So yung paghihintay ay hindi nakakahulugan titigil tayo sa pagpaparangal sa ating Panginoon. Gamitin natin ito, yung panahon ng pag-aantay para mas makilala natin siya at ipakita natin yung ating pagtitiwala ay nasa Kanya at hindi lang sa Kanyang ibibigay na mga kasagutan. Yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.